Magandang araw, Binibing Ignacio. Magandang araw, mga kaklase. Ako po si John Paul Labier, pangkat 2, at sa araw na ito, ako po ang mag-uulat kung ano ang aming mga itinala at ang mga nabasa ng aking mga kagrupo. Iuulat ko po sa inyo kung bakit sang-ayon at kung bakit hindi sang-ayon ang aming mga itinala. Panguna, sang-ayon si Princess Macabago sa kanyang nabasa na tumutulong ang wika sa pag-unlad ng tao at ng lipunan. Sang-ayon siya dahil may uunlad ng wika ang tao dahil sa pamamagitan nito. Magkakaroon ng mga tao ng pag-unawa o pagkakasundo ng isa't isa. Sa pamamagitan naman ng pag-unawa at pagkakasundo, makakabuo tayo ng maayos na lipunan dahil ito ang magiging daan sa pagkakaisa. Tala ni Princess Macabago. Pangalawa, itinala ni Dwight Banassia. Tinala ni Dwight Banassia ang nabasa niyang ang wika ay isa ring instrumento ng pagkontrol at pagtatag ng kapangyarihan. Sang-ayon si Dwight Banassia sa kanyang nabasa dahil ito ay may katotohanan. Ang wika ay isang makapangyarihang kasangkapan sa pagkontrol at pagtatag ng kapangyarihan dahil ito ang ginagamit upang ipahayag at ipatupad ang mga patakaran at idea. Halimbawa nito ay sa politika. Ginagamit nila ang wika sa pagbigay ng boses sa mga mamamayan na nangangailangan. Sa pamamagitan ng wika, ang mga mensahe at ideolohiya ay madaling naipakakalat at naipatutupad sa lipunan. Itinala ni Dwight Banassia. Pangatlo, itinala ni Hayden Cristobal ang kanyang nabasa na lumalabas na mas nagiging malikhain at tumutulong sa kognitibong pag-unlad ng bata ang paggamit ng katutubong wika. Hindi sang-ayon si Hayden Cristobal dahil ang pagkabuo ng kognitibong kaalaman at pagiging malikhain ay hindi direktang konektado sa paggamit ng katutubong wika. Mas naiimpluwensyahan ang kognitibong pag-iisip base sa environmental experience ng mga bata. Itinala ni Hayden Cristobal. Sa pang-apat na numero, itinala naman ni Siti Macabago ang kanyang nabasa na ang literacy ay hindi lamang pagkatuto kundi pagkatuto sa wika upang maging kapaki-pakinabang ang mamamayan sa lipunan. Sang-ayon si Siti dahil sa pamamagitan ng literacy, natututo ang mga tao kung paano epektibong makipagkomunikasyon, makipagtulungan, at magbigay ng kontribusyon sa kanilang komunidad. Sa pang-5 numero naman, itinala ni Jersa Belardo ang kanyang nabasa na ngunit ang isang wikang pambansa para maging tunay na pambansa ay hindi lamang dapat manatiling isang wikang pambansa. Sang-ayon si Giles dito dahil ang isang wikang pambansa ay hindi sapat na ituring lamang bilang isang simbolo o palatandaan ng pagkakakilanlan ng isang wikang pambansa. Tala ni Giles Abelardo. Sunod na numero ay pang-6. Sa pang-6 na numero, itinala ni John Paul Labier ang kanyang nabasa na ang wikang pambansa ay gagamitin sa mga institusyon. Ito ay magbibigay ng pantay-pantay na oportunidad sa lahat ng mamamayan. Sang-ayon siya dito sapagkat ang paggamit ng wikang pambansa sa mga institusyon tulad ng edukasyon, batas, gobyerno ay makakatulong sa pagkakaroon ng pantay-pantay na oportunidad para sa lahat ng mamamayan. Tala ni John Paul Labier. Sunod naman ay itinala ulit ni John Paul Labier sa pang-7 numero ang kanyang nabasa na ang pagpili ng banyagang wika ay mag-aalis ng pambansang identidad at magdudulot ng mas malaking pagkakahati-hati. Hindi siya sang-ayon sapagkat kung isaalang-alang ang paggamit ng banyagang wika ay maaari magkaroon ng positibong epekto sa global competitiveness at komunikasyon sa pandaigdigang antas. At sa panghuling numero naman, itinala ni Angela Reyes ang kanyang nabasa na upang higit na matamo ang mga pang-ekonomiko at pangkaisipang pag-unlad na ito sa pamamagitan ng katutubo at hindi banyagang wika. Sang-ayon siya dito dahil ang literacy at nasyonalismo ay mahalaga dahil tinutulungan nila ang mga tao na maunawaan ang kanilang lokal na konteksto at makabago. At sa muli, kami ang pangkat 2 at ako si John Paul Labier ang taga-ulat ng aming mga opinyon sa aming mga nabasa.
Maraming salamat po sa pakikinig.